Hey guys, musta? So bibigyan ko lang kayo ng update, no? Regarding sa 2013 Nissan Sentra ng anak ko. Okay? So ang dami ko ng pinalitan, halos pinalitan ko na lahat ng suspension parts nito dito sa labas. Okay? So simula tayo, bago yung gulong, pinalitan ko na yung gulong. Bakit? Kasi nung chinek ko yung gulong, pudpud na pudpud yung loob. So sabi sa YouTube, pag pudpud yung loob, lower control arm. So pinalitan ko yung lower control arm, left and right. So bago yung gulong, bago yung lower control arm, bago yung stabilizer, bago din yung inner and outer tie rods. Okay? So yung iba hindi ko na na-film kasi nagmamadali ako dahil gagamitin ng anak ko. And yet, after all those things, at saka pinalitan ko pa rin pala yung wheel bearings, hindi ko na na-videohan yun. Wheel bearings pinalitan ko, mahirap din gawin yun. After all those things, may problema pa rin yung kotse, kaya na-disappoint ako. And then kahapon, nagpunta ako sa grocery, tinest drive ko to. No? Sabi ko, ano ba problema nito? Bakit? Talaga nagdadasal ako na sana wag rack and pinion Kasi pag rack and pinion, ako, masyadong matrabaho, mabigat yun May problema pa nga ako sa back ko. Wala ko yung vacuum. Anak ko hindi naglilinis ng kotse niya. So, anong problema? Yung steering masyadong malaki yung play. Hindi gano'n nagre-react yung gulong. Tapos may ingay pa na pinoproduce. Mag-ilaw tayo. Ay. Okay. So ito. Ayan pala yung nag-iingay. So thank God dininig yung panalangin ko na hindi rack and pinion ang problema. Ito ang problema. Ito to drive shaft. Intermediate drive shaft or lower drive shaft. Ito ang problema. Makita nyo tabingi dito, hindi yung joint. Tabingi na yung joint Ayan hindi pantay. Kaya pala nag-iingay, tsaka understeer. Okay, so ano lang yan, tatanggalin lang itong bolt number 15 yan, 15, tatanggalin ko lang. May cover yan na plate na ganito, plastic. Tapos plastic tabs lang nag-hold dyan. Okay, so yan pala ang problema. And the thing is, nagulat din ako, naghanap ako ng pyesa online, wala akong makitang pyesa. Nagtataka ako bakit Yung mga ibang brands meron, Toyota, Chevy, Ford, meron, tas mura lang, $39 lang yung ganyan drive shaft. Nissan wala. Tas yung pag original na drive shaft na ganyan, pag sa kasa $400. Samantalang ibang brands $39 lang. Kaya ang ginawa ko, order ako sa eBay surplus. Kinuha nila sa isang wreck na yung sira na Nissan Sentra. Hopefully may ship nila agad. Pero yun na lang iniintay ko para magamit na tong Nissan Sentra. Halos pinalitan ko na lahat ng ng suspension Yan lang pala laki talaga. Hindi ako makatulog kagabi nung na-realize ko na yan lang ang problema Nilalang ko kasi compared sa rack and pinion, talagang malupit na yun. Papalitan ko yung rack and pinion, matrabaho masyado and mabigat sa likod. Ito, dalawang bolt lang Ito at saka yun nandito sa taas, pero kailangan ko tanggalin tong panel na to. Yun lang, no? Kita nyo, nakausli na siya dito hindi. Tabingi talaga Ayan yun yung nag-iingay pag pagka nag-steer. Yun yung nag-iingay. And kahit anong alignment gawin ko dito, ako na yung nag-a-align Siguro pag may time ako, pakita ko sa inyo paano ako mag-align. String method lang. Effective naman Okay. So kahit na anong ayos ko pala, wala pa rin siya sa alignment, pumapaling pa rin sa kanan. Kasi yung drive shaft mismo, no? So eto do sa mga katulad ko na nagdi-DIY mekaniko, lalo na di sa North America, kasama na yung Canada, no? Mahal kasi labor dito. Ako part of my hobby, natututunan ko to tsaka kunyari 3 yung sasakyan namin, very effective. Yung tama, pinaltan ko pala yung inner and outer tie rod.
medyo bumibilis na rin ako doon, no? Dalawang beses pa na ako nagpalit eh. So yun, I learned from this stuff, plus nakakatipid ako. Mahal lang labor dito sa US eh. Yung mga parts napakamura lang. So yung binili kong surplus na part, $52 yun. Hopefully ma-deliver siya next week agad. At gagawin ko rin ng video, no? Kailangan magamit ng anak ko to kasi ginagamit ng anak ko expedition. Kaya wala akong sasakyan. Anyway, yan lang guys, no? Kung meron kayong similar problem pagka yung steering wheel nyo may ingay or may problema kayo na kumakanan, kumakaliwa or ano pa ba, understeer. Ibig sabihin, kailangan talagang grabe yung ikot bago siya mag-turn. Tingnan nyo muna yung steering shaft. I learned it the hard way. By experience, nalaman ko. Steering shaft muna, tingnan nyo bago nyo palitan yung rack and pinion assembly. So that's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na to, no? Shinare ko lang yung experience ko and see you next time. Bye.